Nang pumasok ako sa banyo, isang kislap sa carpet ang nakaagaw ng aking pansin, isang refleksyon ng sikat ng araw na sumisilip sa mga blinds. Nagtataka, tumingin ako pababa ng maingat. Nakayapak at nag-iingat na makatapak sa anumang matulis, hindi nabanggit ni Caroline na may nahulog siya rito, ngunit hindi mo kailanman malalaman. Ang maliit na bilog na foil ay halos nagkukunwari sa kulay ng carpet hanggang sa ibunyag ito sa akin ng liwanag. Yumuko ako at pinulot ito, ang likod mula sa isang peel strip na karaniwang naiiwan kapag itinutulak ang isang tableta. Binaliktad ko ito, napansin ko ang mga marka sa isang panig, tuwe. Ipinapalagay na ang ibig sabihin ay Martes, dahil Miyerkules ngayon, mukhang tableta ito kahapon. Wala akong iniinom na anumang gamot. Ako ay ganap na malusog sa edad na 35, gayon din ang aking asawang si Caroline. Pareho kaming nakapasa kamakailan sa aming taunang physicals nang may napakataas na marka, kaya bakit may peel backing sa aming banyo? Ilang pang-araw-araw na tableta ang pumasok sa isip, ngunit ang birth control pill ang namumukod tangi. Nagpa-vasectomy ako 2 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng aming pangalawang anak, kaya ipinapalagay kong hindi na umiinom si Caroline ng pill. Hindi siya nagkakaroon ng problema sa mga pulikat o regla, swerte niya, kaya bakit ang mga tableta? Sandaling naglibot ang aking isip sa madidilim na lugar, naghihinalang may sakit siya na hindi niya binanggit, ngunit naalala ko ang aming malinis na health bills mula sa mga eksaminasyon na ibinahagi namin. Kung narito ang foil, malamang na malapit lang ang mga tableta. Nilak ko ang pinto sa likod ko, nagsimula akong maghanap. Sa kalaunan, natagpuan ko ang mga ito na nakasuksok sa isang kahon ng mga tampon sa ilalim ng ilang aspirin. Ito ang parehong peel strip na ginamit niya bago ang aking operasyon, noong hindi pa kami aktibong nagsisikap na magkaroon ng mga anak. Bakit niya ito sinimulang inumin ulit? Mayroon lamang isang nakababahalang posibilidad, nagkakaroon siya ng pisikal na relasyon sa isang taong maaaring magpabuntis sa kanya. Niloko niya ako. Ako at si Caroline ay magkasama sa loob ng 9 na taon. Katatapos ko lang ng unibersidad at nag-aaral para maging isang engineer habang nagtatrabaho siya bilang isang assistant. Nagkita kami sa isang bar, at bagaman hindi agarang nagkaroon ng koneksyon, pumayag siyang mag-dinner. Si Caroline, halos kasintangkad ko, dating atleta na may slender frame at maliit na dibdib, ang kanyang pinakakahanga-hangang katangian, sa aking opinyon, ay ang kanyang hindi kapani-pani walang puwet. Nag-date kami sa loob ng 1 taon bago kami ikinasal noong ako ay 26 na taong gulang. Ang aming mga anak, na may edad na 5 at 2, ang nagtulak sa akin na magpa-opera upang matiyak na hindi na kami magkakaroon ng higit pa. Tila perpekto ang aming pamilya, o kaya akala ko. Bumalik sa trabaho si Caroline pagkatapos ng bawat maternity leave, nakatuon sa kanyang trabaho sa kabila ng halaga ng childcare. Ako ay nagtatag ng isang engineering firm kasama ang mga kaibigan, tinatamasa ang aming trabaho kahit na hindi kami mayaman. Pagkatapos makita ang peel foil sa banyo, ibinalik ko ito at nagpasya na pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Ang pagharap sa kanya ngayon ay walang makakamit. Kailangan ko ng plano at ebidensya. Ang mangyayari sa susunod ay hindi tiyak. Kailangan ko munang mangalap ng mga katotohanan. Pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Pinag-iisipan ang aking mga opsyon, sino ang sangkot, kailan ito nagsimula, at gaano katagal. Ito ba ay isang tao mula sa kanyang trabaho, marahil kahit ang kanyang boss? May kaugnayan ba ito sa kanyang mga nakaraang komunikasyon? At ang pinakamahirap na tanong, ang mga anak ba namin ay talagang akin? Sa kabila ng mga emosyong bumubukal sa loob ko, pagkawala, pagkakanulo, sakit, galit, nakatuon ako sa pangangalap ng mga katotohanan. Bumaling ako sa internet, nag-order ng mga DNA testing kit upang palihim na suriin ang paternity ng aming mga anak. Bumili rin ako ng surveillance equipment, maliliit na voice recorders para sa kanyang kotse at bag, at maliliit na camera para sa aming tahanan.
Nagduda ako na nagkakaroon siya ng affair sa bahay dahil bihira siyang naroon nang wala ako, o kaya akala ko kailangan kong i-access ang kanyang telepono. Alam ko ang isang clone ng tool na maaaring kopyahin ang kanyang telepono, kinukuha ang mga mensahe, email, at tawag. Ito ay nangangailangan ng pagbili ng isa pang telepono, na tumagal ng ilang araw upang dumating. Sa panahong ito, pinagmasdan kong mabuti si Caroline. Kumilos siya ng normal. Ang aming buhay sa kama ay tipikal, 1 o 2 beses sa isang linggo sa mga weekend. Hindi ko napansin ang anumang kaina-hinalang tungkol sa kanyang pag-uugali o biglaang pagligo pagka-uwi. Maaaring hindi siya nanloloko, o siya ay napakaingat, posibleng nagpapatuloy sa loob ng mahabang panahon na tila nakagawian na. Dumating ang mga package noong Biyernes ng umaga sa aking opisina. Upang maiwasan ang mga tanong, natanggap ko ang mga DNA test kit, voice recorders, camera, isang bagong telepono, at isang clone kit. Handa nang magpatuloy, umalis ako ng trabaho ng maaga. Sa bahay, pinapakain ng au pair ang mga bata ng hapunan. Pinangasiwaan ko ang paglalagay ng mga kamera ng palihim, isa sa bawat banyo, sala, at silid tulugan, para sa malinaw na tanawin ng aming kama. Matapos tulungan ang mga bata sa mga gawain sa pagtulog, kinuha ko ang mga DNA sample mula sa kanila at sa aking sarili, ipinadala ko kaagad ang mga ito para sa pagsubok. Dumating si Caroline sa bahay ayon sa schedule, at pinagdaanan namin ang aming karaniwang gawain, nagpapalitan ng mga update sa aming mga araw nang hindi gaanong nakikinig. Pagkatapos ng hapunan, naligo siya. Binibigyan ako ng pagkakataong mag-install ng mga voice recorders sa kanyang kotse at bag, at i-clone ang kanyang telepono. Sinuri ko ang clone para sa mga nakakakulong na mensahe o email ngunit wala akong nakita. Maaaring maingat siya, o hindi siya nanloko. Hindi ako makapagpas siya. Ang weekend ay lumipas ng karaniwan, kasama ang aming karaniwang pagiging malapit sa umaga bago magising ang mga bata. Ginugol namin ang weekend ng magkasama ng walang sagabal, na ginagawang malamang na ininom niya ang mga tableta, gaya ng ebidensya ng mga nawawalang araw sa strip. Noong Lunes, ipinaalam ko sa kanya na magtatrabaho ako mula sa bahay. Umuwi siya sa opisina, binibigyan ako ng pagkakataong kunin ang mga flash drive mula sa lahat ng camera at suriin ang mga ito. Kinumpirma ng footage ng banyo na ininom niya ang mga tableta. Ibinunyag ng kamera sa silid tulugan ang isang sorpresa. Noong Sabado ng gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, naligo siya sa aming silid tulugan, nagtitext sa isang tao sa isang pangalawang telepono na wala sa kanyang bag. Itinago niya ito sa ventilation duct. Sa kabila ng pagsusuri, wala ito doon, na nagpapahiwatig na dinadala niya ito kapag umaalis siya. Kailangan ko ng access sa teleponong iyon, ang unang matibay na ebidensya ng kanyang kaina-hinalang pag-uugali. Sa pagsusuri ng footage ng umaga, nakita ko siyang kunin ang telepono mula sa vent at ilagay ito sa kanyang bag bago umalis para sa trabaho. Nang gabing iyon, pagka-uwi at pagligo niya, wala ng telepono ang kanyang bag. Alam kong malamang na itinago niya ito sa vent, tahimik kong kinuha ito mula sa silid ni Sonia. Kinloan ito, at ibinalik ito, halos nahuli nang lumabas siya sa banyo at natagpuan ako malapit sa kama ni Sonia, hinahagod ang kanyang buhok. Mahina siyang nagtanong, may nangyari ba? Umiling ako. Minsan gusto kong umupo kasama ang isa sa kanila, bulong ko, para lang ipaalala sa aking sarili kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng gayong kahanga-hangang mga anak. Ngumiti siya. Isa kang sentimental na matanda. Tukso niya. Pabayaan mo siya bago mo siya gisingin. Kinabukasan ay sa wakas ay tiningnan ko ang cloned na telepono. Doon gumuho ang aking mundo. Tumulo ang mga luha sa aking mukha habang nakaupo ako sa aking silya sa opisina, hindi pinapansin ang intercom buzz. Sa kalaunan, kumatok ng mahina ang aking sekretarya na si Michelle at pumasok. Si Michelle, palaging propesyonal at nakasuot ng konserbatibo, ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad sa kanyang slim frame, pulang buhok,
at berdeng mata. Ang aming relasyon ay palaging negosyo lamang. Hindi ko kailanman binigyan siya ng dahilan upang mag-isip ng iba. Nagtiwala siya sa akin tungkol sa patuloy na pagmamaltrato ng isa pang partner, nagbabanta ng legal action. Sinabi niyang nanatili siya dahil pinakitunguhan ko siya ng may paggalang. Galit, hiniling niya ang kanyang pagpapaalis, binibigyan kami ng ultimatum, siya o siya. Nauwi ako sa 60% pagmamayari, nawalan ng partner. Sandaling umalis si Michelle para pangasiwaan ang kanyang naunang gawain, bumalik sa aking opisina at nilock ang pinto. Dinalhan niya ako ng mga napkin at tahimik na nagtanong, sabihin mo sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang telepono. Ang mga text sa pagitan ni Caroline at ng isang hindi pinangalanang tao ay nagbunyag ng mga sikretong pagkikita at mga detalye ng pagtatalik na tanging isang pangmatagalang kasintahan ang makakaalam, mga detalye tungkol kay Caroline na hindi ako kasama. Tila wala ako sa kanyang pribadong mundo. Kilala mo ba kung sino? Tanong niya, nananatiling propesyonal. Umiling ako. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ikinwento ko ang paghahanap ng silver pill bakang sa sahig ng banyo at pagtuklas sa mga tableta. Ang mga salita ay dumaloy ng walang kahirap-hirap. Sa buong, tahimik siyang nakaupo na hawak ang aking kamay, isang unang para sa amin. Kailangan mo ng higit pang impormasyon, sabi niya. Magkakaroon tayo ng DNA ng mga bata sa Miyerkules. Kaya mo bang maghintay hanggang noon? Hindi ko alam, sagot ko. Tumango siya. Kailangan ka ng aming team sa Portland ng Mad Alien, sabi niya, nag-book ng flight para sa akin. Babalik ka sa Huwebes. Hindi ako makapagtuon doon ngayon. Sabihin mo kay Caroline, sabi niya, kinukuha ang aking telepono upang magpadala ng mensahe. Mabilis na tumugon si Caroline, kinumpirma na naiintindihan niya at mahal niya ako. Pagkatapos ibalik ang aking telepono, kinuha niya ang kanya. Lorraine, sabi niya dito. Michelle, oo, salamat. Kailan ka libre ngayong hapon? Sige, magkita tayo noon, sabi niya nang mabilis, itinuturo ako gaya ng madalas niyang ginagawa sa trabaho. Halos nakagiginhawa na hindi mag-isip, ipinagpapalagay ang mga desisyon sa ibang tao. Nang lumabas ako sa banyo, hawak niya ang aking jacket. Saan tayo pupunta? Tanong ko. May appointment ka sa kaibigan ko, sagot niya. Sumunod ako. Si Lorraine, ang matalik na kaibigan ni Michelle at isang divorce lawyer, ay nagtatrabaho sa sariling diborsyo ni Michelle, matapos matuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa. Sa loob ng empleyado, ipinaliwanag ni Michelle ang aking sitwasyon kay Lorraine habang nanunood ako ng tuliro. Hindi ito dapat ang buhay ko. Si Lorraine, na may karanasan sa mga ganitong bagay, ay nakatuon sa pangangalap ng lahat ng detalyeng mayroon kami. Gary, tawag niya. Hindi ako ang kinakausap niya, ibang tao. Nakaramdam ako ng hapdi sa aking pisngi habang sinampal ako ni Michelle. Nagising ako sa gulat. Nakita kong kumislap ang sorpresa at pagkaaliw sa mga mata ni Lorraine bago siya sumeryoso. Gary, tanong niya. Tumango ako. May plano ka ba? Ang isip ko bilang engineer ay bumalik sa aksyon sa kanyang mga salita. Ibagsak silang pareho, sabi ko. Inaasahan ko ang isang nagulat na reaksyon, ngunit ngumisi pa si Michelle. Sige, sabi ni Lorraine. Naiintindihan ko. Gayunpaman, hindi iyon isang opsyon ayon sa batas. Tuklasin natin ang ilang iba pang mga paraan. Inilatag niya ang mga opsyon ng hindi nagtataguyod para sa alinman. Una, huwag gawin ang anuman. Patuloy na magpanggap na ignorante para sa isang mapayapang buhay. Pangalawa, isang amicable na diborsyo, na binabanggit ang hindi mapagkakasundo ng mga pagkakaiba, hatiin ang mga ari-arian, magbayad ng child support. Pangatlo, maging nuclear, magdemanda para sa pagtataksil, labanan ang paternity, at higit pa. Mabilis na gumana ang aking mga iniisip. Wala ang opsyon isa. Hindi ako magiging isang kampante, nilokong lalaki. Hindi angkop ang opsyon dalawa. Labis akong namuhunan sa aming buhay. Opsyon 3,
Deklarasyon ko. Nuclear. Ngumisi si Lorraine. Kung gayon, sisimulan ko ng punan ang mga papeles. Iminumungkahi kong simulan mo ng palihim na subaybayan ng iyong asawa upang mang-alap ng higit pang ebidensya. Alamin kung sino, kailan, at saan. Talagang kailangan natin ng higit pang katibayan. Maaari ko bang panatilihin ang teleponong ito? Wala itong maitutulong sa iyo, sabi niya. Tumango ako at iniabot ang telepono. Umalis kami ni Michelle sa opisina ni Lorraine, at dinala niya ako sa isang maliit, pamilyang hotel, nag-book ng kwarto para sa akin. Maligo ka at mag-order ng isang bagay para sa kwarto, utos niya, ako ang responsibilidad. Gumalaw ako ng mekanikal. Gumuguho ang aking mundo, nag-order ng room service sa isang kwarto sa hotel na para bang ako ay nasa autopilot. Ito ang tanging paraan upang pamahalaan ang stress. 9 na taon na nawala sa isang iglap. Ang pinakamasakit ay ang aking kamangmangan. Paano ko pinalampas ang lahat? Siya ba ang kanyang boss, ang isa na palagi niyang binabalikan pagkatapos ng bawat anak? Sinabi niyang pinahahalagahan niya ang kanyang trabaho at kalayaan, ngunit isa lamang ba itong dahilan upang mapalapit sa kanyang kasintahan? Tiningnan ko ang minibar, natukso nang pumasok si Michelle. Huwag mong isipin, babala niya. Kailangan mo ng malinaw na isip upang magplano. Hindi makakatulong ang paglubog sa iyong mga kalungkutan. Plano? Tanong ko nang may kapaitan. Mayroon akong plano, isang mapagmahal na asawa, 2 magagandang anak, at ngayon ito. Ako ay isang nilokong lalaki na may hindi tiyak na paternity. Wasak ang aking buhay, at gusto mong magplano ako. Pinag-aralan niya ako saglit, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang relo. Sige, sabi niya nang mabilis, puro negosyo. Tapos na ang PT party. Alalahanin ang lahat ng hadlang na kinaharap natin sa pagsisimula ng ating kumpanya. Gumuho rin ang mga plano noon. Ano ang kinalaman nito sa mga numero? Diin niya. Hindi ko alam, sagot ko. Marami. Mayroong panahon na nawala sa patent office ang aming aplikasyon, at tinalo pa rin namin ang Headingley. Sa ibang pagkakataon, sinubukan ng bangko na i-foreclose kami ng maaga, sa ilalim ng presyon. Sige, putol niya. Sa lahat ng mga panahong iyon, kailan ka umupo at sumuko? Iba noon. Bakit? Tanong niya. Ano ang pagkakaiba? Noong panahong iyon, mayroon akong ipinaglalaban, paliwanag ko, isang pamilyang umaasa sa akin. Ngayon ay mayroon kang pamilya, itinuro niya, isang mas malaki. 141 katao at ang kanilang mga pamilya ay umaasa sa iyo upang pangasiwaan ito. Wala sa iyong mga partner ang makakapagpanatili ng kumpanya tulad ng kaya mo. Kung kukuha siya ng kalahati, maaari niyang ibenta sa pinakamataas na bidder, at maaaring kunin ng Headingley ang lahat. Iyon ba ang gusto mo? Tinitigan ko siya, napagtanto na tama siya. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan kong tiyakin ang kinabukasan ng aking pamilya, kahit na hindi tiyak ang aking relasyon kay Caroline. Sa bagong determinasyon, umupo ako kasama si Michelle at nagsimulang magplano. Ang pagtiyak sa kinabukasan ng kumpanya at kapakanan ng aking pamilya ay naging prioridad ko sa sandaling iyon. Pinalitan ng kailan-awan ang kalituhan, at nakaramdam ako ng matibay. Napansin ni Michelle ang pagbabago sa aking ugali at tumango ng may pag-aproba. Iyan ang gari na kailangan ko ngayon, sabi niya, isang taong nagpaplano para sa hinaharap. Ginugol namin ang gabi sa pag-iistratehiya kung paano tiyakin ang kinabukasan ng kumpanya. Sa simula, isinasaalang-alang ko ang pagbebenta ng aking mga share sa mga partner, ngunit binvito ito ni Michelle, sa takot na hindi nila pamahalaan o buwagin ito kapag nakontrol na nila. Upang mapanatili ang awtoridad, pinili naming magtatag ng isang offshore trust kung saan ibebenta ko ang kumpanya sa halaga ng merkado at mananatili bilang CEO sa isang nominal na sweldo, na protektado mula sa lokal na jurisdiksyon. Ginawa akong isang paper millionaire ng hakbang na ito kapag naisagawa na. Plano ko rin na i-liquidate ang aking 401k at gamitin ang home equity.
Ang bahay, na binili lamang sa aking pangalan noong hindi pa nagtatrabaho si Caroline, ay nangangailangan ng muling pagsusuri. Pinagsama-sama ko ang mga gawain at nakipag-ugnayan sa aking abogado, si Brian Spencer, na namamahala sa mga legal na gawain ng kumpanya, upang ayusin ang isang pagpupulong kinabukasan. Pagkaalis ni Michelle, nakatulog ako ng mahimbing at nagising sa mensahe ni Caroline na nagtatanong tungkol sa aking biglaang pag-alis. Tiniyak ko sa kanya ang aking pagbabalik sa Huwebes ngunit pinigil ang pagmamahal. Dumating si Michelle ng maaga kinabukasan, at pagkatapos maligo, nag-almusal kami sa kalapit na diner. Sa kabila ng aking kaguluhan, nakatuon ako sa mga praktikal na hakbang pasulong. Ipinabatid ni Michelle sa akin na may pagpupulong si Brian na magagamit sa alas 10, iminumungkahi na bisitahin muna namin ang bangko upang i-access ang aking 401k at home equity bago makipagkita sa kanya. Nakikita ko ang benepisyo ng pagsasama-sama ng aking mga pananalapi, sabi ko, ngunit hindi ba magkakaroon pa rin ng talaan ng aking mga ari-arian? Hindi ba ako maaaring utusan ng korte na hatiin ang mga ito sa kanya? Kung mayroon ka pa rin sa kanila, ngumisi si Michelle. Doon papasok ang Vegas. Pagkatapos tipunin ang iyong kapital, gumugol ng 1 linggo doon at ubusin ang lahat bago mag-file para sa diborsyo. Sa ganitong paraan, sa korte, lalabas kang broke, malaki ang utang. Maaaring harapin ng iyong bahay ang foreclosure, at ang iyong kita ay halos hindi makakabayad sa mga gastusin sa pamumuhay, maliban na lang kung hindi sa iyo ang mga bata. Kung sa iyo sila, ilagay ang iyong buong 401k sa isang trust para sa kanilang college fund. Hindi ito gagalawin ni Caroline. Maaari pa siyang mapunta sa pagbabayad sa iyo ng alimony. Kailan mo makukuha ang mga resulta ng DNA? Nag-aalangan ako, kinukuha ang aking telepono. Sinabi ng kumpanya na dapat nasa online sila ngayon. Sinuri ko ang email na may link ngunit ibinaba ang telepono. Hindi ako sigurado kung handa na akong makita ang mga resulta. Pwede ba? Tanong ni Michelle, at iniabot ko sa kanya ang telepono. Nag-scroll siya rito, pinag-aaralan ang screen. Pinanood ko ang kanyang mukha, umaasa ng isang pahiwatig. Tumingala siya. Wala pa ang mga resulta, sabi niya. Dapat dumating sila sa loob ng 12 oras, ayon sa pagsubaybay. Tara na, sabi niya, tayo. Dapat bukas ang bangko. Mabilis na napunta ang pagpapalaya ng equity mula sa bahay at pag-cash out ng aking 401k. Isinara ko ang lahat ng aming savings account, kabilang ang college fund ng mga bata, inililipat ang pera sa isang account sa aking pangalan. Ang joint account na may mas mababa sa $10,000 ay nanatiling hindi nagalaw. Ang aming abogado ay nagbanggit ng isang mahalagang punto nang binigyan namin siya ng briefing sa aming plano. May nakalimutan kang isang bagay, sabi niya, mayroon kang kasunduan sa kasal. Meron ba? Nagulat ako. Hindi ko napagtanto na iyon ay bahagi ng kasunduan sa partnership noong nagsimula ako. Kinakailangan ang lahat ng partner na pumirma ng prenup upang protektahan ang kumpanya sa kaso ng paghihiwalay, paliwanag niya. Sinasaklaw lamang nito ang mga ari-arian ng kumpanya, hindi ang mga personal na ari-arian. Bilang isang empleyado, maaari lamang nitong kunin ang iyong sweldo at 401k, iyon lang. Ang iminumungkahi ko, simula niya, nang hindi pinapuna ang plano ng iyong divorce lawyer, ay upang mamuhunan ng lahat ng liberated na equity mula sa iyong bahay sa kumpanya, bilhin ang isa sa iyong mga partner. Tila gustong kumita si Robert. Maaaring mangailangan ka ng pautang mula sa pension fund ng kumpanya upang masakop ang pagkakaiba. Magmumula ang mga pagbabayad mula sa iyong pinababang sweldo, na nagpapaliit sa iyong tinansyang mga ari-arian. Dahil ang lahat ng iba pa ay nauugnay sa kumpanya, nananatili itong protektado. Maaaring magdusa ang iyong credit rating mula sa foreclosure, at mawawala sa iyo ang kalahati ng iyong natitirang mga pondo sa bangko. Bukod doon, wala siyang matatanggap.
Maaari naming ayusin ang iyong sweldo upang potensyal na gawing mas mataas ang kanya, na ginagawa siyang mananagot para sa child support. Paano ako mabubuhay? Tanong ko. Kung ang buo kong sweldo ay mapupunta sa mga pagbabayad sa pautang, kakailanganin ko pa ring masakop ang mga gastusin sa pamumuhay, kabilang ang aking 2 pang anak at, well, posibleng higit pa. Huwag muna nating pag-usapan ang mga bata, payo niya. Nakapagpasya ka na ba sa isang kurso ng aksyon? Kung hindi sila sa iyo, mananatili ka bang sangkot? Hindi ako sigurado, pag-amin ko. Masyadong napakarami ang iisipin. Kakailanganin kong maghintay hanggang sa makuha ko ang mga katotohanan bago gumawa ng gayong mga desisyon. Alalahanin ang iyong mga plano sa iba pang mga abogado, paalala niya sa akin. Pusta ko ang demanda laban sa kanyang kumpanya ay magdadala ng sapat upang bayaran ang pautang at ibalik ang iyong buong sweldo. Pagkatapos ng lahat ng ito, maaari mo ring i-claim ang mga gastos mula sa ama ng mga bata kung napatunayang hindi sa iyo, pagkatapos ng diborsyo, hiwalay sa settlement. Pwede mo bang kontakin si Robert para sa akin tungkol sa pagbebenta? Tanong ko. Sa tingin ko hindi ko kaya iyon ngayon. Tumango siya. Kokontakin ko siya at i-update kita. Nagkamay kami habang umalis kami sa kanyang opisina. Panandalian akong nakaramdam ng ginhawa habang palabas kami, nagsimulang mag-align ang mga plano, napuno ako ng kasiyahan. Pagkatapos ay tumama ang realidad, ipinapaalala sa akin kung bakit namin ginagawa ang mga planong ito, nag-iiwan ng isang kawalan sa aking dibdib. Nakaupo kami sa isang diner para sa tanghalian nang maglakas loob akong suriin muli ang aking telepono. Pag-click sa link sa email, iniabot ko ito kay Michelle, pinapanood ang kanyang mukha para sa isang reaksyon. Paumanhin ako, Gary, sabi niya ng mahina, iniabot pabalik ang telepono. Binasa ko mismo ang mga resulta. Wala sa mga bata ang biologically akin, kahit na ibinabahagi nila ang parehong ama. Ang gulat ng pagkawala ng parehong anak ay nalampasan ng galit sa pagkakanulo. Hindi lamang niya ako niloko tungkol sa kanilang paternity kundi pati na rin kinumbinsi akong magpa-vasectomy. Gary, bulyo ni Michelle, hinihila ako pabalik. Hindi ito ang oras. Kalma ka. Malalampasan natin ito. Nahihirapang kontrolin ang aking galit. Huminga ako ng malalim. Gusto kong saktan ang isang tao. Mga iniisip ng paghihiganti ang pumasok sa aking isip, kahit na umupa ng isang tao upang harapin ang lalaking nakipagtalik sa mga anak na akala ko ay akin. Pinakalma ni Michelle ang kanyang sarili at inakay ako palabas ng diner. Tumawag si Lorraine. Gusto kanyang makita, sabi niya habang nagtungo kami sa opisina ni Lorraine. Lorraine ay tila seryoso nang pumasok kami. Mayroon akong paunang ulat mula sa isang pribadong investigador, sabi niya. May bisita si Caroline kagabi. Isang lalaki ang nagpalipas ng gabi sa bahay mo. May mga kamera ako sa bahay, sabi ko. Ipapalit ko ang mga flash drive at maaari nating suriin ang footage. Magaling, tumango siya. Gawin mo na ngayon, pagkatapos ay magplano tayo ng estratehiya. Ang footage na ito ay maaaring maging mahalaga. Ang au pair ay kasama sina Sophie at James, sa play center. Nabanggit ko na hindi ako maaaring bumalik nang hindi nagdudulot ng hinala. Dapat ay wala ako dahil sa negosyo. Sinuri ni Lorraine ang kanyang telepono. Ang au pair ay abala. Magbabantay ako at aalertuhan kita kung aalis siya. Nagmadali kami sa bahay ko, mga 30 minuto ang layo. Mabilis kong ipinagpalit ang mga flash drive, sinuri ang bahay, walang nakita na kakaiba, at bumalik sa opisina ni Lorraine. Sa pagsusuri sa footage, iniiwasan kong panoorin ang footage sa silid tulugan. Hindi ko kayang makita pa. Kinumpirma nito ang aking mga hinala, ang kanyang boss, si Bill Wright, ay pumapasok sa bahay gamit ang kanyang sariling susi nang batiin siya ni James bilang, Papa Bill. Bumuhos ang luha ko. Hindi ko na kayang manood pa. Nasaksihan ni Lorraine ang aking pagkabagabag. Si Michelle, sa unang pagkakataon, ay yamakap sa akin habang ako'y umiiyak. Pagkatapos ng ilang oras, nakalma ko ang sarili ko.
Gusto mo bang magpahinga? Tanong ni Lorraine, ngunit tumanggi ako. Bahagyang nabawasan ang sakit, napalitan ng lumalalang galit. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ko. Nakuha ko ang mga tuntunin ng pagtatrabaho mula sa kumpanya ng iyong asawa, paliwanag ni Lorraine. Mayroong isang anti-fraternization clause na nagbibigay sa atin ng batayan upang magdemanda para sa paglabag, lalo na dahil ang taong kasangkot ay isang senior manager. Binigyan namin ng maikling paliwanag si Line, ang abogado ng aking kumpanya, na nagudyok sa kanya na tawagan siya kaagad. Nakatanggap siya ng mga kopya ng kasunduan sa prenuptial sa pamamagitan ng email. Binabago nito ang lahat, sabi niya, habang sinusuri ang mga dokumento. Ang plano ng iyong kasosyo ay perpekto. Kung handa siyang magbenta, ipamuhunan natin ang lahat sa kumpanya upang protektahan ito. Maaari nating aidmanda ang kanyang kumpanya para sa hindi pagsunod, siya para sa emosyonal na pagkabalisa, siya para sa maling pagkatawan sa sertipiko ng kapanganakan, at pareho para sa mga gastos na may kaugnayan sa bata. Nakasalalay ito kung gusto ni Robert na magbenta. Kailangan nating maghintay para sa kanyang desisyon, sabi ko. Hinatid ako ni Michelle pabalik sa hotel kung saan ako nanunuluyan. Pagkarating ko sa aking silid, may kumatok sa pinto. Si Michelle pala. Umuwi na tayo, himok niya. Hindi ka dapat manatili dito ng mag-isa. Bakit hindi? Tanong ko. Dahil magmumuni-muni ka, o pupuntahan mo ang minibar, sagot niya ng mariin. Kailangan kitang bantayan. Tinipon ang aking mga gamit, inakay niya ako palabas sa kanyang kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ko, na walang pakialam sa aking lugar. Mayroon akong ekstrang silid na maaari mong gamitin, sabi niya. Magsisimula na akong tumutol, ngunit pinatahimik ako ng kanyang tingin. Hindi pa ako nakapunta sa bahay ni Michelle, nagulat akong malaman na halos kasinlaki ng akin, kahit na iisang palapag. Ipinakita niya sa akin ang isang silid na may banyo. Mag-shower ka at magpalit, utos niya. Hapunan sa loob ng 30 minuto. Tahimik kaming kumain. Ang pagkain ay tila masarap, bagaman hindi ko ito malalasahan. Ang aking isip ay nag-iisip ng maraming bagay, ang mga emosyon ay napakagulo upang maunawaan. Galit na galit ako, ngunit manhid, nakatuon lamang sa pagpapatupad ng aking mga plano. Ako ay nasa autopilot, hinihimok ng layunin. Habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin pagkatapos ng hapunan, tumunog ang telepono. Napapitlag ako, umaasa na hindi si Caroline. Hindi nga siya. Hello, bati ko nang walang sigla. Robert, sabi ko. Bakit? Tanong niya ng simple. Magkaibigan kami ni Robert mula pa noong unibersidad, kung saan nagkaroon kami ng ugnayan sa isang proyekto na naglatag ng pundasyon para sa aming negosyo. Sa simula, ako ang may hawak ng mayoryang bahagi sa kumpanya dahil sa mas malaking paunang pamumuhunan. Nangangaliwa si Caroline sa akin, sabi ko ng diretso. Sa lahat ng oras na ito, bulalas niya. Sa lahat ng oras na ito, kumpirma ko, at wala sa mga bata ang sa iyo. Nagkaroon ng paghinto sa linya. Kaya gusto mong atali ang lahat ng iyong ari-arian sa kumpanya at umasa sa kasunduan sa prenuptial, tanong niya, na malinaw na mas nauunawaan ang aming kasunduan sa pakikipagsosyo kaysa sa akin. Pananatilihin ko ang 5% at magpapatuloy bilang isang consulting engineer, paano kala niya? Aayusin ko ito sa HR. Ang iba pa ay sa iyo. Okay, sang-ayon ako. Ipahanda ko kay Brian ang mga papeles. Gary, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, ikinalulungkot ko talaga. Maaaring hindi mo maramdaman ngayon, ngunit magiging mas madali, pangako ko. Napuntahan ko na ang kinalalagyan mo ngayon, at nagiging mas madali ito. Saka ko lang naalala na nagdaan siya sa diborsyo mga 4 na taon na ang nakalilipas. Itinago niya ang mga detalye, bagaman malapit kaming magkaibigan. Alam kong hindi ito naging kaaya-aya. Ginamit niya mismo ang kontrata ng kasal. Kinabukasan, gin-icing ako ni Michelle ng isang tasa ng kape. Umuwi na tayo, sabi niya.
Marami pa tayong gagawin. Una, binisita namin si Brian Spencer, ang abogado ng kumpanya, na naghanda na ng lahat ng kinakailangang dokumento para sa pagbili kay Robert. Ang transaksyon ay nakumpleto ng mabilis sa loob ng 30 minuto. Nilikid ako ang lahat, ang aking equity sa bahay, savings, at 401k. Nakakuha rin ako ng pautang laban sa plano ng pensiyon ng kumpanya para sa natitirang halaga. Sa papel, may utang na akong halos $1,000,000. Halos kalahati ang nabawas sa aking sweldo dahil sa mga kaltas. Sunod, pumunta kami sa opisina ni Lorraine. Sinuri niya ang mga dokumento para sa buyout at natuwa siya. Perpekto ito, sabi niya. Idadadraft ko ang mga papeles ngayon, at maaari nating isumite ang mga ito sa Lunes. Saan mo gustong may hatid sa kanya? Sa isang lugar na labis siyang ikahihiya. Kung magagawa natin ito sa isang Super Bowl billboard, malugod kong babayaran ito, sagot ko. Tumawa si Lorraine. Ihahatid natin siya sa kanyang opisina, pagpapasya niya. Lunes ng umaga sa ganap na ika-10:00, basta malinaw ang mga papeles sa korte sa oras na iyon. Kung magsampa ako ngayon, dapat tayong makatanggap ng kumpirmasyon bukas ng hapon. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Kaya, ano ang susunod? Tanong ni Michelle, na nangunguna. Mayroon pa tayong 2 hinto bago ka bumalik sa opisina at magpanggap na. Nakipaglaban ka lang sa isang sunog sa Portland. Kaya mo bang maghintay sa bahay hanggang Lunes? Sa tingin ko kailangan kong gawin, sagot ko. Hindi na kailangang hulaan, tiniyak niya sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo upang maghintay hanggang noon. Hindi ako sigurado, pag-amin ko. Mayroon bang magandang balita? Ngiti niya. Umuwi na tayo. Nakakagulat, huminto kami sa medical center kung saan ako nagpatingin at nagpasuri na hindi ako magkakaroon ng anak. Bakit tayo nandito? Tanong ko. Hindi mo ba gusto ng magandang balita? Tukso niya. Halika sa loob. Nag-ayos siya upang makita agad kami ng aking doktor. Sinulyapan ko si Michelle, na nanatili habang pumapasok ako sa silid ng konsultasyon. Pakiusap, sinenyasan ko siyang sumama sa akin, at tumango siya. Hindi nagkomento si Dr. Harrington sa presensya ni Michelle. Alam niya ang kanyang papel sa aking buhay at sa aming sitwasyon. Gary, panimula niya, nauunawaan kong nagtatanong ka tungkol sa vasectomy reversal. Lumaki ang aking mga mata. Posible ba talaga iyon? Sumulyap ako kay Michelle, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Oo, lubos itong posible, tiniyak sa akin ni Dr. Harrington, na may tagumpay na rate na humigit kumulang 75% para sa mga reversal na ginawa pagkatapos ng 3 taon. Bagaman nagsasangkot ito ng mas mahabang operasyon sa ilalim ng general anesthesia, ngunit malamang na makapagkaanak ka muli. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Napuno ako ng pag-asa sa posibilidad na maging isang ama muli. Nauunawaan kong marami itong dapat tanggapin, pagpapatuloy ni Dr. Harrington, na nag-aabot sa akin ng impormasyon tungkol sa pamamaraan at mga gastos nito, na nagpapansin na hindi ito sakop ng insurance. Kung magpasya kang magpatuloy, maaari nating i-schedule ang mga pagsusuri. Salamat, Doktor, sabi ni Michelle, na kinukuha ang mga papeles. Makikipag-ugnayan kami. Tumayo siya, at sumunod ako sa kanya palabas ng klinika. Sapat na bang magandang balita ito para sa iyo? Tanong niya ng mahina, na nakangiti sa akin. Walang pag-aatubili kong niyakap siya, nakadarama ng pasasalamat. Salamat. Bulong ko sa kanyang buhok, pagkatapos ay mabilis na umatras. Pasensya na. Okay lang, Gary, tiniyak niya sa akin ng mahinahon. Habang sumasakay kami sa kanyang kotse, sinabi niya, isang hinto pa, pagkatapos ay babalik na tayo sa opisina. Paminsan-minsan kong binibisita ang bahay ni Bill Way sa paglipas ng mga taon, habang nagtatrabaho si Caroline para sa kanya. Siya at ang kanyang asawa, si Stephanie, ay nakatira sa isang gated community sa labas lamang ng lungsod, kung saan nag-host din sila ng mga corporate event. Nang dumating kami ni Michelle,
Inaasahan kami ni Stephanie at malugod kaming tinanggap sa loob ng walang pag-aatubili. Inakay niya kami sa isang silid na tila opisina ni Bill, itinuro ang mga upuan, at nagsimula na. Paano kita matutulungan? Tanong ni Stephanie, na direktang nagsasalita sa akin. Nahirapan akong hanapin ang aking boses bago tuluyang itanong, alam mo ba? Malungkot na bumantong hininga si Stephanie. Hindi. Pag-amin niya, naghihinala ako, ngunit wala akong katibayan. Wala akong mahanap na konkreto upang dalhin sa isang abogado. Kung meron ako, kukunin ko sa kanya ang lahat ng meron siya. Sumali ka sa club, bulong ni Michelle sa kanyang hininga. Nais malaman ni Stephanie kung mayroon akong ebidensya, at tumango ako. Katunayan na wala sa aking mga anak ang sa akin, sabi ko, na humihina ang aking boses. Dinamdam ako ng emosyon, at nag-alok si Stephanie ng kanyang pakikiramay. Ibinahagi niya ang kanyang sariling mga hinala tungkol kay Bill at Caroline sa paglipas ng mga taon, ngunit ang kanyang mga pagsisikap na alamin ang katotohanan ay naging walang kabuluhan. Nagpahayag siya ng panghihinayang sa hindi pagkilos ng mas maaga kung sigurado siya. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya, na nagtataka tungkol sa aking mga susunod na hakbang. Nag-isip ako kung ibubunyag ko ang aking mga plano sa asawa ni Bill, hindi sigurado kung ipapaalam niya sa kanyang pagbabalik. Sa huli, napagpasyahan ko na gusto kong magulat siya tulad ng nangyari sa akin. Ang tunay na tanong ay, ano ang gagawin mo? Sagot ko. Naunawaan ni Stephanie at hindi ako sinisi sa aking pag-iingat. Humingi siya ng rekomendasyon para sa isang abogado sa diborsyo, at binigyan siya ni Michelle ng isang business card. Salamat, sabi ni Stephanie, na kinukuha ang card. Sapat na ba ang isang linggo? Tumango ako. Dapat ayos na, sagot ko. Mahusay, sabi niya, na tayo. Malinaw na natatapos na ang aming pagpupulong. Niyakap ako sandali ni Stephanie at hinalikan ang aking pisngi. Ikinalulungkot ko talaga, ulit niya. Alagaan mo siya, sabi niya kay Michelle, na bahagyang napangiwi sa mapagmahal na kilos. Mas karapat dapat siya sa ginawa ng babaeng iyon sa kanya. Bumalik kami sa opisina, at ginugol ko ang buong araw sa pagtatapos ng aking mga gawain mula sa Portland. Sa pagtatapos ng araw, umuwi ako. Kumatok si Michelle sa aking pinto sa kanyang karaniwang oras, sumilip, at binanggit na aalis na siya para sa araw, na bumalik sa kanyang karaniwang propesyonal na ugali. Ang kanyang pagbabalik sa dating anyo ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam na nag-iisa. Nakaramdam ako ng lumalaking koneksyon, ngunit marahil ay nasa isip ko lamang ito. Nagpaalam ako sa kanya ng magandang gabi, nagpapasalamat sa kanyang tulong. Nagtrabaho ako hanggang hating gabi sa opisina, na naghahabol ng maraming bagay. Sa bandang 8 p.m., nag-message si Caroline na nagtatanong kung kailan ako uuwi. Tinantya ko ang 1 o 2 oras pa, na ipinapaliwanag ang pangangailangang tapusin ang mga bagay pagkatapos ng biyahe. Inaasahan niyang tulog na siya noon, na nagpapahayag ng pagmamahal na may mga halik muli. Hindi ko kayang sumagot. Itinulak ko ang trabaho hanggang halos 11 p.m., umaasa na tulog na siya pagdating ko upang bawasan ang pakikipag-ugnayan. Madilim ang bahay pagbalik ko, tila normal. Sinilip ko sina Sonia at James, na parehong mahimbing na natutulog. Nag-uumapaw ang mga emosyon, at nagtago ako sa banyo upang hindi ako makita ni Caroline na umiyak sa mga batang hindi akin. Ang pagpapasya sa kanilang kapalaran ay nananatiling hindi nalulutas. Sa kabila ng walang legal na obligasyon, nanatili ang aking pagmamahal sa kanila. Paano ko sila pababayaan kaagad pagkatapos? Sila ang aking pagmamalaki at kagalakan. Ngayon, sila ay nakatayo bilang mga paalala ng pagtataksil ni Caroline. Nagpasyahan akong maghintay, hindi sigurado kung paano maaaring mangyari ang mga pangyayari. Nahihirapang matulog, nagising ako at wala na si Caroline. Inaalagaan ng housekeeper ang mga bata, at dumilim ang aking mga iniisip. Alam ba niya na hindi sila akin?
Napaisip ako na maaaring kasabwat siya sa pangangalo niya ni Caroline. Pagdating ng Lunes, nangako ako na titiyakin ang mga kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon bilang isang au pair, na tinitiyak na hindi na siya gagana sa tungkuling iyon muli. Sandali, ano ang ginagawa ko? Ibinubuhos ang aking galit sa isang taong may maliit na pagkakataon ng isang positibong resulta. Ito ay isang lose-lose na sitwasyon, pangangatwiran ko. Maaaring isinapanganib niya ang kanyang trabaho o umalis kung sinabi niya sa akin. Gayunpaman, malinaw na nagmamalasakit siya sa aming mga anak, na inaalagaan niya mula pa bago ipinanganak si Sonia. Marahil ay mali ang aking galit. Pumunta ako sa trabaho. Nandyan na si Michelle, buong pagkapropesyonal, na parang hindi nangyari ang mga nakaraang araw. Inalis niya ang aking schedule para sa marketing, sabi niya. Umupo ako, at dinala niya ang aming mga kape sa umaga, isang first para sa kanya. Marketing, tanong ko. Kailan pa ako nasangkot dyan? Ngumiti siya, isang kakaibang nakakaginhawang tanawin. Kailangan natin ng isang diskarte, paliwanag niya. Ang huling bahagi ng plano ni Lauren. Naguguluhan, tanong ko, anong plano? Kailangan nating maging publiko, giit ni Michelle. Sabihin sa lahat ang kanyang mga kaibigan, pamilya, mga grupo sa simbahan, lahat ng nakakakilala sa kanya tungkol sa kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang nagawa. Magmumukha akong masama, protesta ko. Tatawanan ako bilang isang nilokong lalaki na nagpapalaki ng mga anak ng ibang lalaki. Kailangan mong sabihin ang iyong panig, sagot ni Michelle. Kung hindi mo gagawin ni Caroline, at ang kanyang bersyon ay magpapamukha sa iyo na mas masama, na sinasabing ikaw ay mapang-abuso o hindi karapat-dapat. Maaaring magduda ang mga tao, ngunit ang preemptively speaking out ay magpapahina sa kanyang depensa. Kinolekta ni Michelle ang isang media package na may katibayan ng pangangalo niya ni Caroline kabilang ang ulat ng isang pribadong investigador, isang DNA test na nagpapatunay na hindi ako ang ama ng aking 2 anak at mga video mula sa aking bahay kabilang ang isa na nagpapakita kay James na binabati si Bill at iba pa mula sa mga lugar na hindi ko nakita at hindi ko gustong makita. Nang maglaon noong umagang iyon, nakatanggap ako ng isang email mula kay Lorraine na binigyan siya ni Stephanie ng DNA ni Bill, na itinugma niya sa aking test na nagpapatunay na siya nga ang ama ng parehong mga bata. Mga batang bigla kong naisip na hindi ko na kayang isipin bilang akin. Isinama namin ang bagong impormasyong ito sa isang package para sa mga magulang ni Caroline at sa akin, sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mas malawak na mga contact sa Facebook at LinkedIn. Ang mga kopya ay naka-schedule para sa paghahatid sa pamamagitan ng surir sa Lunes sa ika-10 ng umaga na nakatakda sa isang planadong kaganapan. Kailangan ko lang makalusot sa katapusan ng linggo. Sa paggamit ng aking background sa engineering, nakaisip ako ng isang plano. Sa loob ng wala pang isang oras, dinisenyo at binuo ko ang isang maliit na aparato na nilagyan ng motor, timer, at baterya. Maaari itong itakda upang mag-vibrate pagkatapos ng isang tiyak na tagal. Biyernes ng gabi, pagkaalis ng au pair, maingat. Kung inilagay ang aparato sa ilalim ng una ni Sophie. Oras na para i-activate sa aming karaniwang oras ng paggising na 6 AM kinabukasan. Maayos ang lahat. Ang pagpasok ni Sophie sa aming silid sa umaga ay pumihil sa anumang pagiging malapit. Tumawa ako sa aking sarili dahil matagumpay kong inookupahan ang aking sarili sa buong Sabado sa matagal nang napabayaang mga gawain ni Caroline nang banggitin niya ito. Casual kong itinuro na kailangan nilang gawin ang gabing iyon nang subukan ni Caroline na simulan ang pagiging malapit. Nagpanggap akong tulog. Pagkatapos niyang lumabas mula sa banyo noong linggo, ang naudlot na pagtulog ng kanyang anak mula sa aking aparato ay nagresulta sa kanyang pagbabalik sa silid ni Caroline. Ginugol ang linggo kasama ang mga bata sa zoo. Sa buong araw, nahirapan ako sa mga emosyon, na tinitingnan si Caroline, ang babaeng minahal ko o akala ko ay minahal ko at ang mga batang inalagaan ko na parang sarili ko.
Halos mabasak ako ng maraming beses na kinagat ko ang aking pisngi hanggang sa damyugo ito upang mapanatili ang pagiging kalmado. Ngunit nakalusot ako sa katapusan ng linggo. Dumating ang Lunes, at ako ay matatag. Ipinabatid ko kay Caroline na magtatrabaho ako mula sa bahay, na waring upang talakayin ang mga bagay sa au pair. Pagkaalis niya sa trabaho, tila abala ako sa mga email at halos hindi ko siya pinansin nang magpaalam siya. Pagkaalis niya, napansin ko ang oras, 8:15. Kumatok ang au pair sa pinto ng aking opisina, na nagmumungkahi ng isang biyahe sa play center, na tinanggihan ko, na piniling panatilihin ang mga bata sa bahay, na nagulat sa kanya. Nadismaya si James ngunit sumang-ayon sa kabila ng kanyang pananabik na pumunta. Hindi nagtagal pagkatapos ng 9:00, dumating si Michelle sa bahay, na nagulat sa akin, ngunit tinanggap ko siya sa loob. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ako ng kape para sa kanya. Sa ganap na 9:30, sumama kami kay Lorraine para sa isang conference call. Gary, panimula ni Lorraine, ito na ang huling pagkakataon mo para tumigil. Hindi ko sinasabing dapat kang tumigil. Sinasabi ko lang, kung nagbago ang isip mo nitong weekend, ngayon na ang tamang oras para magsalita. Hindi, mariin kong sagot. Kung gayon, magkikita tayo sa kabilang panig, kumpirma ni Lorraine. Nakahanda na ang lahat, binabantayan ko ang aking email, hinihintay ang kumpirmasyon ng serbisyo. Sa eksaktong 10 a.m., dumating ang unang email, sinundan ng pangalawa 3 minuto pagkatapos, at ang pangatlo 5 minuto pagkatapos noon. Pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Inaasahan ko si Caroline, ngunit nanay ko pala ang tumatawag. Gary, "Hi mom," sagot ko. "Anong nangyayari?" tanong niya. "Nabasa mo ba ang package na ipinadala ko?" tanong ko. "Oo, kung gayon, alam mo na rin ang alam ko," sabi ko. Nangangaliwa si Caroline sa akin, malamang sa buong pagsasama namin, sa boss niya. Hindi ko mga anak ang mga bata. Hihiwalayan ko siya. "Gary, hindi mo pwede." "Hindi, Mom, kailangan kong magtrabaho." May iba pa akong tawag, tinapos ko ang tawag ngunit tumunog agad ulit ito, si Caroline naman ang tumatawag. "Gary." Hindi ko sinagot, hinihintay ko siyang magpatuloy. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Nanatili akong tahimik, pauwi na ako. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono. Paparating na si Caroline, ipinaalam ko kay Michelle. "Lalabas muna ako," alok niya. Gusto ko siyang hilin na manatili, ngunit hindi ko mahanap ang mga salita. Tiningnan ko na lang siya. "Tawagan mo ako," sabi niya, "kapag alam mo na ang nangyayari." At umalis siya. Mga 20 minuto pagkatapos, dumating si Caroline sa bahay. Narinig ko ang kotse niya na huminto sa labas. Hindi na siya nag-abalang pumasok sa garahe. Hindi sigurado kung ano ang aasahan, naghintay ako habang naglalakad siya papasok sa bahay at sa aking opisina, umuupo sa tapat ko. "Gary, hindi interesado," pinutol ko siya. "Actually, hindi interesante," pagtatama ko. "Hindi ko man lang gust," hindi, singit ko. "Ayokong marinig kahit isang salita mula sayo. Sinungaling ka sa akin sa loob ng 9 na taon. Hindi ko mga anak ang kahit isa sa mga bata. Kinumbinsi mo akong magpa-vasectomy habang nagpipills ka pa para makapagpatuloy ka kay Bill." Lumaki ang mga mata niya sa mga salita ko. "Kaya hindi, Caroline," patuloy ko. "Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo. Ang card ng abogado ko ay nasa package na natanggap mo noong sinerve ka. Kung mayroon kang iniisip na dapat kong malaman, kausapin mo siya." "Paano na ang mga bata?" tanong niya. "Anong mga bata?" sagot ko. "Wala akong mga anak, at kung nakasalalay lang sayo, hindi ako magkakaroon. Maaari kong itanong kung bakit mo ito ginawa sa akin, ngunit ayokong makarinig ng isa pang kasinungalingan. Hindi ako interesado sa iyong mga dahilan, pagbibigay katwiran, o rason. Gusto kong matapos na ito, para mailigtas ko ang natitira sa buhay ko at makausad."
Tinawag ko ang au pair papasok sa kwarto. Naririnig niya ako sa pamamagitan ng nakabukas na pinto. Sinisante ka na. Agad kong sabi. Umalis ka na. Ano? Bulalas niya. Bakit? Dahil kinonsinti mo siya, itinuro ko si Caroline. Alam mong may affair siya sa boss niya, at hindi ko alam kung alam mo na hindi ko mga anak ang mga bata, pero siguradong alam mo ang nangyayari. Mayroon akong video evidence ng pag-uusap ninyo tungkol sa mga bata kasama si Bill. Lumayas ka, Gary, singit ni Caroline, hindi mo siya pwedeng sisantihin. Ako ang nagpapasahod sa kanya. Tumingin ang au pair kay Caroline nang may pasasalamat. Sige, pagpayag ko. Nakontak ko na ang ahensya na ipinapalam sa kanila na kasabwat ka sa isang extramarital affair. Kung gusto ni Caroline na panatilihin ka, kailangan niyang asikasuhin ang iyong sahod, buwis, bakasyon, pensayon, sick leave, at insurance. Namutla ang au pair. Ang pagkawala ng kanyang trabaho at pagtanggal sa kanya sa mga record ng ahensya ay magpapahirap sa paghahanap ng bagong gawaing pantahanan. Imposible, nag-uusap ang mga ahensya sa isa't isa. Ngayon, lumayas ka, sabi ko sa kanya, at nagmamadali siyang umalis. Kailangan mo bang gawin yun? Tanong ni Caroline. Nagsimula ka na namang magsalita, sagot ko. Sinabi ko sa'yo na ayokong marinig ito. Ang gusto ko ay kunin mo ang mga gamit mo, dalhin mo ang mga anak mo, at umalis sa bahay ko. Bahay ko rin ito, giit niya. Ayon sa mga dokumento, hindi, putol ko. Nakarehistro ito sa pangalan ko lang hanggang sasabihin ng korte. Lumayas ka. Nagulat siya sa malakas kong boses. Pumasok si James sa kwarto. Mommy, sabi niya. Nalaglag si Sonia. Si Caroline, na may gulat na ekspresyon at mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ay tumayo at naglakad papunta sa kanyang anak na babae. Isinara ko ang pinto ng aking opisina at nanatili sa loob habang nag-iimpake siya. Ilang minuto pagkatapos, bumalik siya, hawak si Sonia. Magpapalam ka ba kay Sonia? Hindi sa ganitong paraan, sabi ko. Hindi ko siya anak, at hindi ko siya anak. Dalhin mo sila kay Papa Bill at hayaan mo siyang alagaan ang kanyang mga anak. Wala silang kinalaman sa akin, Gary. Lumayas ka. Narinig ko ang pagsara ng pintuan sa harap, at ilang minuto pagkatapos, yumandar ang kotse niya. Wala na siya. Sa wakas ay nakahinga ako, na parang kanina pa ako hindi humihinga, at bumagsak. Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto, at nagulat ako nang may mga braso na pumulupot sa akin. Ibinabaon ko ang ulo ko sa aking mga kamay. Pagtingin ko, nakita ko si Michelle na yakap ako. Hinailan niya ako palapit, at humagulgol ako sa kanyang yakap. Inabot ng ilang oras para mahimasmasan ako. Itinapon ko lang ang 9 na taon, ang aking kasal, ang aking mga anak, ang aking buhay, lahat ay nawala. Ayoko nang harapin ang mundo. Si Michelle ang umako muli. Tara na, sabi niya. Binanggit ni Lorraine na aabutin ng mga 4 na oras bago makakuha si Caroline ng emergency order para manirahan sa bahay dahil sa mga bata, at dahil ito ang ating matrimonial home, babalik siya. Gusto mo bang hayaan siyang gawin ang gusto niya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa iyo sa sarili mong bahay? Kumuha kami ng ilang damit at mahahalagang dokumento. Kailangan kong alamin kung saan ako titira, ngunit isinakay namin ang kotse ko at pagkatapos ang kotse ni Michelle ng aking mga gamit, at umalis. Una, huminto kami sa opisina kung saan ako sinerve. Nang maglaon noong araw na iyon, tumawag si Lorraine para i-update ako sa mga paglilitis. Hindi lamang nagkaroon ng isang order na nagbibigay kay Caroline ng pansamantalang paninirahan sa bahay, ngunit pati na rin ang isang restraining order na nagbabawal sa akin na lumapit sa loob ng 100 metro nito. Kung kailangan kong kumuha ng kahit ano, kailangan kong ischedule ito sa abogado ni Caroline sa sarili kong gastos. Naguguluhan sa sitwasyon, natagpuan ko ang aking sarili na inilipat sa ekstrang kwarto ni Michelle. Ang aking mga damit ay nasa kanyang closet, at ang lahat ng aking mga dokumento ay maayos na nakaayos sa kanyang mga kabinet sa opisina.
1 linggo na ang nakalipas mula nang maghain si Caroline ng diborsyo. Magtatrabaho ako sa araw, pagkatapos ay babalik kasama si Michelle sa kanyang bahay para sa mga pagkain at pagtulog. Sa umaga, dadalhan niya ako ng kape, maghahanda ng almusal, at sabay kaming mag-commute sa opisina. Ang aming interaksyon ay hindi nagbago, nanatili siyang mahigpit na propesyonal, maliban sa isang nakakaaliw na yakap sa aking unang pagkasira sa bahay. Bihira ang mga ngiti dahil sa sitwasyon. Lunes ng umaga, nakipagkita kami sa mga abogado mula sa employer ni Caroline at Bill. Hindi malinaw sa akin ang mga detalye, ngunit tila naghain kami ng isang claim para sa isang halaga na hindi kayang bayaran ng kumpanya, sa kabila ng pagkakaroon ng insurance na nakatakda sa $1,000,000. Ang kanilang mga abogado ay seryoso. Si Lorraine, ang aking abogado, ay tila nalulugod. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ng kanilang abogado. Sumagot si Lorraine, agad at permanenteng pagpapaalis sa senior member na may pagkawala ng mga benepisyo sa pensayon, kasama ang pagpapanatili kay Caroline sa staff sa loob ng 3 taon na may payout na $1.5 million. Hindi ako nakinig sa kanilang talakayan. Sa kalaunan, sumang-ayon sila sa mga tuntunin, kahit na ang aking bahagi ay nabawasan sa $750,000, makakatulong ito upang ayusin ang ilan sa aking utang sa pondo ng pensayon ng kumpanya. Ang pagbabayad ay susunod sa pagkumpleto ng diborsyo, sabi ni Lorraine. Tumango sila bilang pag-unawa, patuloy na sinamahan kami ni Lorraine, at sa kasunod na pagpupulong kasama ang mga abogado ni Bill WRI, umalis ako sa kanilang opisina na $500,000 na mas mayaman. Ngayon ay mayroon na akong sapat upang ganap na bayaran ang pautang sa pensayon at mapanatili ang isang maliit na reserba para pagkatapos ng diborsyo. Ang aking huling pagpupulong noong araw na iyon ay kasama ang mga abogado ni Caroline. Naroon siya ngunit iniiwasang tumingin sa akin nang pumasok ako. Si Michelle at Lorraine ay nasa tabi ko. Ang mga financial claim sa petisyon ng diborsyo ay napakalaki, panimula ng abogado ni Caroline. Ang iyong kliyente, bilang CEO at majority shareholder ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20 milyon, hindi pa banggitin ang mga asset, savings. Pahintulutan mo akong makagambala, singit ni Lorraine, na nagtatanghal ng mga papeles. Ayon sa kasunduang prenuptial na nilagdaan ng lahat ng partido, ang kumpanya ay hindi nahahati sa diborsyo. Ang aking kliyente ay gumawa kamakailan ng isang malaking karagdagang pamumuhunan sa isa pang kumpanya, na nauubos ang karamihan sa kanyang mga savings, 401k, at home equity. Humiram din siya mula sa pondo ng pensayon ng kumpanya. Dahil sa pautang na ito, nabawasan ang kanyang sahod. Kumikita na siya ngayon ng mas mababa kaysa sa iyong kliyente, at hihingi ako ng pansamantalang suporta habang nagpapatatag siya. Paano na ang mga bata? Tanong ng abogado. Sumagot si Lorraine, ang ebidensya ng DNA ay nagpapatunay na hindi niya mga anak ang mga batang ito. Pinalsipikan niya ang mga talaan ng kapanganakan upang fraudulently na pangalanan ang aking kliyente bilang ama. Bukod pa rito, naghahabol kami ng mga damages para sa pagpilit sa kanya sa surgical sterilization sa ilalim ng maling pagkama. Maaaring tanggapin ng iyong kliyente ang mga tuntunin ng diborsyo tulad ng dati, umalis sa bahay ng mag-asawa, at tumanggap ng kalahati ng joint account na kasalukuyang nagkakahalaga ng $9,443.15. Sinuri ng abogado ang mga dokumento, pagkatapos ay sumulyap kay Caroline at sa wakas sa akin. Gary, please, pakiusap niya. 9 na taon, sabi ko. 9 na taon, araw-araw, sinungaling ka sa akin. Walang anumang masasabi mo na gusto kong marinig. Tumingin si Caroline sa kanyang abogado at tumango. Nilagdaan niya ang mga papeles. Wala ako doon nang umalis siya sa aming bahay. Sa halip, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kanyang abogado na nagkukumpirma sa pag-aalis ng restraining order at paglilipat ng bahay sa akin. Sa kabila ng pagmumuni-muni ng pagbabalik,
pinili kong alista ang bahay para sa pagbebenta. Kahit na hindi nito ganap na natakpan ang aking utang sa bangko, tinugunan ko ang agwat, na nagiiwan sa bangko na nasiyahan. 2 buwan na ang lumipas, at naninirahan pa rin ako sa ekstrang kwarto ni Michelle. Kasunod ng aming diborsyo, bumalik si Caroline sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagpapakita ng matibay na ebidensya, matatag silang sumuporta sa kanya at tumanggi na makipag-usap sa akin ng personal. Hindi iyon isang pagkawala para sa akin. Sa mga kadahilanang hindi ko alam, hindi natuloy ni Stephanie ang pagdidiborsyo kay Bill gaya ng ipinangako niya. Hindi na ako nagtanong pa. Dahil sa pagkawala niya ng isang corporate job at pensayon, kinailangan nilang ibenta ang kanilang bahay sa gated community at lumipat sa isang maliit na apartment. Nagawa ni Bill na makakuha ng disenteng trabaho sa kanyang mga koneksyon sa merkado at kasanayan, bagaman may mas mababang kita kaysa dati. Wala akong ideya kung nagtagpo na ba si Caroline at Stephanie. Hindi ko nakita si Stephanie mula noong araw na iyon sa opisina ng kanyang abogado at wala akong balak na gawin ito. Nasa desk ako sa trabaho nang kumatok si Michelle at pumasok nang hindi naghihintay ng tugon. Patay na si Bill WRI, prank kanyang anunsyo. Ano, bulalas ko. Paano? Tila nahuli siya ni Stephanie kasama ulit si Caroline, paliwanag niya. Binaril niya siya. Sumandal ako sa aking upuan, isang malawak na ngiti ang kumalat sa aking mukha. Sinubukan kong pigilan ito, ngunit nagpatuloy ito. Hindi sana nangyari iyon sa isang mas mabait na tao, sa wakas ay sabi ko. Humadyak si Michelle. Galit ka ba sa akin dahil masaya ako tungkol dito? Tanong ko sa kanya. Hindi man lang, matatag na sagot ni Michelle. Nakuha ng idiot na iyon ang nararapat sa kanya. By the way, dumating lang ito. Inilagay niya ang isang opisyal na sober sa aking desk. Alam naming pareho ang nilalaman nito. Kinuha ko ito at binuksan. Iyon na iyon, tahimik kong sabi. Sa wakas ay malaya na ako. Sa wakas, umalingaw-ngaw si Michelle. Hindi inaasahan, sumandal siya at hinalikan ako. Hindi ito isang maikling halik. Ito ay isang buo, madamdaming halik na nag-iwan sa akin ng gulat at hinihingal. Nang humiwalay siya, sumandal ako sa aking upuan, nagulat at tensyonado. Sa loob ng 9 na taon, malambing niyang sinimulan, nasa tabi mo ako. Ikaw ang pinakamarangal na lalaking nakilala ko. Hindi ka man lang tumingin sa akin nang hindi naangkop o gumawa ng pagtatangka, at hinangaan kita para doon. Hinihintay ko ang sandaling ito sa loob ng 9 na taon, at ngayon na malaya ka na, gusto kong ipakita sa iyo na hindi lahat ng babae ay mapanlinlang. Magaling tayong team. Kilala kita sa loob at labas, tulad ng nalalaman ng sino mang asawa ang kanyang asawa, at kilala mo rin ako. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan iyon. Wala akong masabi. Bumaha sa aking isipan ang mga alaala ng aming mga panahong magkasama. Bago lumitaw ang pagtataksil ni Caroline, napagtanto ko na mayroon akong tunay na damdamin para kay Michelle. Imposibleng hindi mabuo ang mga ito pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho ng magkasama, lalo na noong kasal ako kay Caroline. Hindi ko kailangang pag-isipan ang mga damdaming ito, malinaw na ang mga ito. May sasabihin ka ba? Tanong niya. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha, isang bihirang tanawin. Ilan? Tanong ko. Lumitaw ang pagkalito sa kanyang mukha. Ilang ano? Tanong niya. Mga anak, paglilinaw ko. Ilang anak ang dapat nating magkaroon? Sa ganap na 9:30, sumama kami kay Lorraine para sa isang conference call. Gary, panimula ni Lorraine, ito na ang huling pagkakataon mo para tumigil. Hindi ko sinasabing dapat kang tumigil. Sinasabi ko lang, kung nagbago ang isip mo nitong weekend, ngayon na ang tamang oras para magsalita. Hindi, mariin kong sagot. Kung gayon, magkikita tayo sa kabilang panig, kumpirma ni Lorraine. Nakahanda na ang lahat, binabantayan ko ang aking email, hinihintay ang kumpirmasyon ng serbisyo. Sa eksaktong 10 AM, dumating ang unang email.
sinundan ng pangalawa 3 minuto pagkatapos, at ang pangatlo 5 minuto pagkatapos noon. Pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Inaasahan ko si Caroline, ngunit nanay ko pala ang tumatawag. Gary, "Hi mom," sagot ko. "Anong nangyayari?" tanong niya. "Nabasa mo ba ang package na ipinadala ko?" tanong ko. "Oo, kung gayon, alam mo na rin ang alam ko," sabi ko. Nangangaliwa si Caroline sa akin, malamang sa buong pagsasama namin, sa boss niya. Hindi ko mga anak ang mga bata. Hihiwalayan ko siya. "Gary, hindi mo pwede." "Hindi. Mom, kailangan kong magtrabaho." May iba pa akong tawag, tinapos ko ang tawag ngunit tumunog agad ulit ito, si Caroline naman ang tumatawag. "Gary." Hindi ko sinagot, hinihintay ko siyang magpatuloy. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Nanatili akong tahimik, pauwi na ako. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono. Paparating na si Caroline, ipinaalam ko kay Michelle. "Lalabas muna ako," alok niya. Gusto ko siyang hilin na manatili, ngunit hindi ko mahanap ang mga salita. Tiningnan ko na lang siya. "Tawagan mo ako," sabi niya, "kapag alam mo na ang nangyayari." At umalis siya. Mga 20 minuto pagkatapos, dumating si Caroline sa bahay. Narinig ko ang kotse niya na huminto sa labas. Hindi na siya nag-abalang pumasok sa garahe. Hindi sigurado kung ano ang aasahan, naghintay ako habang naglalakad siya papasok sa bahay at sa aking opisina, umuupo sa tapat ko. "Gary, hindi interesado," pinutol ko siya. "Actually, hindi interesante," pagtatama ko. "Hindi ko man lang gust," hindi, singit ko. "Ayokong marinig kahit isang salita mula sa'yo. Sinungaling ka sa akin sa loob ng 9 na taon. Hindi ko mga anak ang kahit isa sa mga bata. Kinumbinsi mo akong magpa-vasectomy habang nagpipills ka pa para makapagpatuloy ka kay Bill." Lumaki ang mga mata niya sa mga salita ko. "Kaya hindi, Caroline," patuloy ko. "Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo. Ang card ng abogado ko ay nasa package na natanggap mo noong sinerve ka. Kung mayroon kang iniisip na dapat kong malaman, kausapin mo siya." "Paano na ang mga bata?" tanong niya. "Anong mga bata?" sagot ko. "Wala akong mga anak, at kung nakasalalay lang sa'yo, hindi ako magkakaroon. Maaari kong itanong kung bakit mo ito ginawa sa akin, ngunit ayokong makarinig ng isa pang kasinungalingan. Hindi ako interesado sa iyong mga dahilan, pagbibigay katwiran, o rason. Gusto kong matapos na ito, para mailigtas ko ang natitira sa buhay ko at makausad." Tinawag ko ang au pair papasok sa kwarto. Naririnig niya ako sa pamamagitan ng nakabukas na pinto. "Sinisante ka na," agad kong sabi. "Umalis ka na." "Ano?" bulalas niya. "Bakit?" "Dahil kinonsinti mo siya," itinuro ko si Caroline. "Alam mong may affair siya sa boss niya, at hindi ko alam kung alam mo na hindi ko mga anak ang mga bata, pero siguradong alam mo ang nangyayari. Mayroon akong video evidence ng pag-uusap ninyo tungkol sa mga bata kasama si Bill." "Lumayas ka, Gary," singit ni Caroline. "Hindi mo siya pwedeng sisantihin. Ako ang nagpapasahod sa kanya." Tumingin ang au pair kay Caroline nang may pasasalamat. "Sige, pagpayag ko. Nakontak ko na ang ahensya na ipinapalam sa kanila na kasabwat ka sa isang extramarital affair. Kung gusto ni Caroline na panatilihin ka, kailangan niyang asikasuhin ang iyong sahod, buwis, bakasyon, pensayon, sick leave, at insurance." Namutla ang au pair. Ang pagkawala ng kanyang trabaho at pagtanggal sa kanya sa mga record ng ahensya ay magpapahirap sa paghahanap ng bagong gawaing pantahanan. Imposible, nag-uusap ang mga ahensya sa isa't isa. "Ngayon, lumayas ka," sabi ko sa kanya, at nagmamadali siyang umalis. "Kailangan mo bang gawin yun?" tanong ni Caroline. "Nagsimula ka na namang magsalita," sagot ko. "Sinabi ko sa'yo na ayokong marinig ito. Ang gusto ko ay kunin mo ang mga gamit mo, dalhin mo ang mga anak mo, at umalis sa bahay ko." "Bahay ko rin ito," giit niya. "Ayon sa mga dokumento, hindi," putol ko.
Nakarehistro ito sa pangalan ko lang hanggang sasabihin ng korte. Lumayas ka. Nagulat siya sa malakas kong boses. Pumasok si James sa kwarto. Mommy, sabi niya. Nalaglag si Sonia. Si Caroline, na may gulat na ekspresyon at mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ay tumayo at naglakad papunta sa kanyang anak na babae. Isinara ko ang pinto ng aking opisina at nanatili sa loob habang nag-iimpake siya. Ilang minuto pagkatapos, bumalik siya, hawak si Sonia. Magpapalam ka ba kay Sonia? Hindi sa ganitong paraan, sabi ko. Hindi ko siya anak, at hindi ko siya anak. Dalhin mo sila kay Papa Bill at hayaan mo siyang alagaan ang kanyang mga anak. Wala silang kinalaman sa akin, Gary. Lumayas ka. Narinig ko ang pagsara ng pintuan sa harap, at ilang minuto pagkatapos, humandar ang kotse niya. Wala na siya. Sa wakas ay nakahinga ako, na parang kanina pa ako hindi humihinga, at bumagsak. Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto, at nagulat ako nang may mga braso na pumulupot sa akin. Ibinabaon ko ang ulo ko sa aking mga kamay. Pagtingin ko, nakita ko si Michelle na yakap ako. Hinailan niya ako palapit, at humagulgol ako sa kanyang yakap. Inabot ng ilang oras para mahimasmasan ako. Itinapon ko lang ang 9 na taon, ang aking kasal, ang aking mga anak, ang aking buhay, lahat ay nawala. Ayoko nang harapin ang mundo. Si Michelle ang umako muli. Tara na, sabi niya. Binanggit ni Lorraine na aabutin ng mga 4 na oras bago makakuha si Caroline ng emergency order para manirahan sa bahay dahil sa mga bata, at dahil ito ang ating matrimonial home, babalik siya. Gusto mo bang hayaan siyang gawin ang gusto niya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa iyo sa sarili mong bahay? Kumuha kami ng ilang damit at mahahalagang dokumento. Kailangan kong alamin kung saan ako titira, ngunit isinakay namin ang kotse ko at pagkatapos ang kotse ni Michelle ng aking mga gamit, at umalis. Una, huminto kami sa opisina kung saan ako sinerve. Nang maglaon noong araw na iyon, tumawag si Lorraine para i-update ako sa mga paglilitis. Hindi lamang nagkaroon ng isang order na nagbibigay kay Caroline ng pansamantalang paninirahan sa bahay, ngunit pati na rin ang isang restraining order na nagbabawal sa akin na lumapit sa loob ng 100 metro nito. Kung kailangan kong kumuha ng kahit ano, kailangan kong ischedule ito sa abogado ni Caroline sa sarili kong gastos. Naguguluhan sa sitwasyon, natagpuan ko ang aking sarili na inilipat sa ekstrang kwarto ni Michelle. Ang aking mga damit ay nasa kanyang closet, at ang lahat ng aking mga dokumento ay maayos na nakaayos sa kanyang mga kabinet sa opisina. 1 linggo na ang nakalipas mula nang maghain si Caroline ng diborsyo. Magtatrabaho ako sa araw, pagkatapos ay babalik kasama si Michelle sa kanyang bahay para sa mga pagkain at pagtulog. Sa umaga, dadalhan niya ako ng kape, maghahanda ng almusal, at sabay kaming mag-commute sa opisina. Ang aming interaksyon ay hindi nagbago, nanatili siyang mahigpit na propesyonal, maliban sa isang nakakaaliw na yakap sa aking unang pagkasira sa bahay. Bihira ang mga ngiti dahil sa sitwasyon. Lunes ng umaga, nakipagkita kami sa mga abogado mula sa employer ni Caroline at Bill. Hindi malinaw sa akin ang mga detalye, ngunit tila naghain kami ng isang claim para sa isang halaga na hindi kayang bayaran ng kumpanya, sa kabila ng pagkakaroon ng insurance na nakatakda sa $1,000,000. Ang kanilang mga abogado ay seryoso. Si Lorraine, ang aking abogado, ay tila nalulugod. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ng kanilang abogado. Sumagot si Lorraine, agad at permanenteng pagpapaalis sa senior member na may pagkawala ng mga benepisyo sa pensayon, kasama ang pagpapanatili kay Caroline sa staff sa loob ng 3 taon na may payout na $1.5 million. Hindi ako nakinig sa kanilang talakayan. Sa kalaunan, sumang-ayon sila sa mga tuntunin, kahit na ang aking bahagi ay nabawasan sa $750,000, makakatulong ito upang ayusin ang ilan sa aking utang sa pondo ng pensayon ng kumpanya. Ang pagbabayad ay susunod sa pagkumpleto ng diborsyo, sabi ni Lorraine. Tumango sila bilang pag-unawa. Patuloy na sinamahan kami ni Lorraine,
At sa kasunod na pagpupulong kasama ang mga abogado ni Bill WRI, umalis ako sa kanilang opisina na $500,000 na mas mayaman. Ngayon ay mayroon na akong sapat upang ganap na bayaran ang pautang sa pensayon at mapanatili ang isang maliit na reserba para pagkatapos ng diborsyo. Ang aking huling pagpupulong noong araw na iyon ay kasama ang mga abogado ni Caroline. Naroon siya ngunit iniiwasang tumingin sa akin nang pumasok ako. Si Michelle at Lorraine ay nasa tabi ko. Ang mga financial claim sa petisyon ng diborsyo ay napakalaki, panimula ng abogado ni Caroline. Ang iyong kliyente, bilang CEO at majority shareholder ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20 milyon, hindi pa banggitin ang mga asset, savings. Pahintulutan mo akong makagambala, singit ni Lorraine, na nagtatanghal ng mga papeles. Ayon sa kasunduang prenuptial na nilagdaan ng lahat ng partido, ang kumpanya ay hindi nahahati sa diborsyo. Ang aking kliyente ay gumawa kamakailan ng isang malaking karagdagang pamumuhunan sa isa pang kumpanya, na nauubos ang karamihan sa kanyang mga savings, 401k, at home equity. Humiram din siya mula sa pondo ng pensayon ng kumpanya. Dahil sa pautang na ito, nabawasan ang kanyang sahod. Kumikita na siya ngayon ng mas mababa kaysa sa iyong kliyente, at hihingi ako ng pansamantalang suporta habang nagpapatatag siya. Paano na ang mga bata? Tanong ng abogado. Sumagot si Lorraine, ang ebidensya ng DNA ay nagpapatunay na hindi niya mga anak ang mga batang ito. Pinalsipikan niya ang mga talaan ng kapanganakan upang fraudulently na pangalanan ang aking kliyente bilang ama. Bukod pa rito, naghahabol kami ng mga damages para sa pagpilit sa kanya sa surgical sterilization sa ilalim ng maling pagkama. Maaaring tanggapin ng iyong kliyente ang mga tuntunin ng diborsyo tulad ng dati, umalis sa bahay ng mag-asawa, at tumanggap ng kalahati ng joint account na kasalukuyang nagkakahalaga ng $9,443.15. Sinuri ng abogado ang mga dokumento, pagkatapos ay sumulyap kay Caroline at sa wakas sa akin. Gary, please, pakiusap niya. 9 na taon, sabi ko. 9 na taon, araw-araw, sinungaling ka sa akin. Walang anumang masasabi mo na gusto kong marinig. Tumingin si Caroline sa kanyang abogado at tumango. Nilagdaan niya ang mga papeles. Wala ako doon nang umalis siya sa aming bahay. Sa halip, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kanyang abogado na nagkukumpirma sa pag-aalis ng restraining order at paglilipat ng bahay sa akin. Sa kabila ng pagmumuni-muni ng pagbabalik, pinili kong alista ang bahay para sa pagbebenta. Kahit na hindi nito ganap na natakpan ang aking utang sa bangko, tinugunan ko ang agwat, na nagiiwan sa bangko na nasiyahan. 2 buwan na ang lumipas, at naninirahan pa rin ako sa ekstrang kwarto ni Michelle. Kasunod ng aming diborsyo, bumalik si Caroline sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagpapakita ng matibay na ebidensya, matatag silang sumuporta sa kanya at tumanggi na makipag-usap sa akin ng personal. Hindi iyon isang pagkawala para sa akin. Sa mga kadahilanang hindi ko alam, hindi natuloy ni Stephanie ang pagdidiborsyo kay Bill gaya ng ipinangako niya. Hindi na ako nagtanong pa. Dahil sa pagkawala niya ng isang corporate job at pensayon, kinailangan nilang ibenta ang kanilang bahay sa gated community at lumipat sa isang maliit na apartment. Nagawa ni Bill na makakuha ng disenteng trabaho sa kanyang mga koneksyon sa merkado at kasanayan, bagaman may mas mababang kita kaysa dati. Wala akong ideya kung nagtagpo na ba si Caroline at Stephanie. Hindi ko nakita si Stephanie mula noong araw na iyon sa opisina ng kanyang abogado at wala akong balak na gawin ito. Nasa desk ako sa trabaho nang kumatok si Michelle at pumasok nang hindi naghihintay ng tugon. Patay na si Bill WRI, prank kanyang anunsyo. Ano, bulalas ko. Paano? Paano? Tila nahuli siya ni Stephanie kasama ulit si Caroline, paliwanag niya. Binaril niya siya. Sumandal ako sa aking upuan, isang malawak na ngiti ang kumalat sa aking mukha. Sinubukan kong pigilan ito, ngunit nagpatuloy ito.
Hindi sana nangyari iyon sa isang mas mabait na tao, sa wakas ay sabi ko. Humadyak si Michelle. Galit ka ba sa akin dahil masaya ako tungkol dito? Tanong ko sa kanya. Hindi man lang, matatag na sagot ni Michelle. Nakuha ng idiot na iyon ang nararapat sa kanya. By the way, dumating lang ito. Inilagay niya ang isang opisyal na sober sa aking desk. Alam naming pareho ang nilalaman nito. Kinuha ko ito at binuksan. Iyon na iyon, tahimik kong sabi. Sa wakas ay malaya na ako. Sa wakas, umalingaw-ngaw si Michelle. Hindi inaasahan, sumandal siya at hinalikan ako. Hindi ito isang maikling halik. Ito ay isang buo, madamdaming halik na nag-iwan sa akin ng gulat at hinihingal. Nang humiwalay siya, sumandal ako sa aking upuan, nagulat at tensyonado. Sa loob ng 9 na taon, malambing niyang sinimulan, nasa tabi mo ako. Ikaw ang pinakamarangal na lalaking nakilala ko. Hindi ka man lang tumingin sa akin ng hindi naangkop o gumawa ng pagtatangka, at hinangaan kita para doon. Hinihintay ko ang sandaling ito sa loob ng 9 na taon, at ngayon na malaya ka na, gusto kong ipakita sa iyo na hindi lahat ng babae ay mapanlinlang. Magaling tayong team. Kilala kita sa loob at labas, tulad ng nalalaman ng sino mang asawa ang kanyang asawa, at kilala mo rin ako. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan iyon. Wala akong masabi. Bumaha sa aking isipan ang mga alaala ng aming mga panahong magkasama. Bago lumitaw ang pagtataksil ni Caroline, napagtanto ko na mayroon akong tunay na damdamin para kay Michelle. Imposibleng hindi mabuo ang mga ito pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho ng magkasama, lalo na noong kasal ako kay Caroline. Hindi ko kailangang pag-isipan ang mga damdaming ito, malinaw na ang mga ito. May sasabihin ka ba? Tanong niya. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha, isang bihirang tanawin. Ilan? Tanong ko. Lumitaw ang pagkalito sa kanyang mukha. Ilang ano? Tanong niya. Mga anak, paglilinaw ko. Ilang anak ang dapat nating magkaroon?